Good day everyone, it's Ed Portugues from EMD Wheels, and today mag-release tayo ng Honda City 1.5 RS na Obsidian Blue. Tara guys, check muna natin yung unit. So dito tayo sa front portion ng Honda City. So syempre, ang Honda City, all variants, meron siyang Honda Sensing. So later, i-discuss natin yung mga Honda Sensing and yung mga safety features additional doon sa mismong feature ng Honda Sensing. So 1.5 liters yung engine natin, 4-cylinder with 121 PS. Tapos meron tayong CVT transmission and paddle shifter. So dito sa grills natin, naka-piano black tayo, glossy black. Tapos grills natin, matte black. DRL, LED yung headlights. High beam and low beam, fog lights natin LED. Tapos very sharp yung design natin, very sporty. Exclusive yung ganitong design for Honda City RS. So dito tayo sa side portion ng Honda City. So syempre, yung mags natin, 16 inches yung mags natin, tapos dual tone siya, gun metallic, tapos may glossy black. Power fold yung pinaka side mirror natin, tapos integrated na yung side turning lights natin, and LED na siya. Tapos syempre high gloss for Honda City RS, high gloss black yung side mirror natin, pati yung shark fin antenna natin. Tapos syempre naka-smart entry tayo. Tapos yung mismong key fob natin, meron tayong tinatawag na remote engine start. Check din natin mamaya. So all black yung interior natin. Ayan. Tapos naka-leather. Tapos black yung interior, pati ceilings natin. May paddle shifter tayo. Check natin later yung interior. Tapos dito naman sa may passenger, sa may likod, ayan, meron tayong third row vent, armrest. Tapos meron tayong second row vent, tapos meron din tayong charger na 12 volt na dalawa. So dito tayo sa rear part ng Honda City RS. So syempre, naka-LED head taillights tayo, tapos RS badge, meron tayong spoiler. Ang spoiler natin is glossy black, and may defogger tayo, third brake light, tapos shark fin antenna natin, naka-glossy black din. So dito sa may pinaka-lower part natin, yung diffuser natin, very sporty siya, may reflectorized, tapos para siyang carbon texture. Tapos syempre, meron tayong rear camera, tapos may 3 modes yun. Ito yung compartment natin, napakalaki. Yung tools natin, nandito pala. So 512 yung capacity, 512 liters yung capacity ng trunk natin. So meron tayong space saver, tires, tapos yung jack natin nandito. So guys, check natin naman yung interior ng Honda City 1.5 RS. So guys, start natin tong unit natin ngayon. So naka-push start na siya. So sa key fob natin, meron tayong remote engine start. So pindutin lang natin yung lock, tapos tong hold button. Tapos mag-remote engine start na siya. So for the Honda City, ayan, meron siyang tweeter. Naka-tweeter tayo. Power fold. Ayan, tapos all power na yung lock natin, central lock, yung pag-lock ng window, tapos yung mga windows natin. Vehicle stability assist, tapos nandito na rin sa part na to, yung sa lid ng gas natin, tapos sa hood natin. Ito, sa pag-open ng hood para makita natin yung, or mabuksan natin yung sa engine. Tapos yung pedal natin, ayan, RS pedal, yung tatlo, so footrest, brake, tapos yung throttle natin. So sa part na to, yung sa may signal lights natin, auto headlights. Tapos dito naman, audio controls natin, Bluetooth hands-free. Tapos yung cruise control natin with low speed follow. Paddle shifter natin, ayan, plus and minus. So gagawin lang natin, lagay lang natin sa S mode yung shift knob natin. Try natin start ulit. Ayan. So ito yung tsura ng gauge ng Honda City 1.5 RS. So dito naman, meron tayong mga modes. So meron tayong radio, AM and FM. Tapos meron tayong Bluetooth. Tapos meron din tayong tinatawag na Apple CarPlay and Auto Android. Tapos sa aircon natin ito. So may max cool tayo, auto, climate. Ito yung sa thermostat natin. Front, rear defogger. Tapos ito yung mga modes. Air circulator natin, on-off ng compressor. Tapos on-off ng mismong vent natin. Tapos yan, ayan na, naka-red stitches tayo. Pati mga upuan natin, red stitches na rin. So pagdating dito sa may baba, meron tayong USB and power outlet na 12 volts. So ito naman sa shift knob natin. Shift knob natin, meron dyan yung icon button natin, park, reverse, and yung sa may drive.
Tapos yung pinaka-sport natin, sport mode. So ito, reverse. Sa reverse natin, ito yung camera natin, yung modes. Yan, yung zoom, wide, yung normal mode, tapos top view. Yan, sipatin mo lang dyan, sir, kung merong ano. Ayan. Iwan na iba. Tapos, sir, bubong. Check mo din. Yung mga likabuk-likabuk lang. Sa unahan. Medyo? Sa tint natin, sir, ano mukhang medium to, lahat. Hindi ko anong ano nila Ano yung may camera na? Ito, sir, meron tayong tinatawag na Honda Sensing. Yung Honda Sensing natin, sir, yan yung safety feature, yung meron siyang collision mitigation braking system, yung pepreno siya mag-isa. So may adaptive cruise control natin. May adaptive cruise control. Yes, sir. Tapos meron tayong auto headlights, high beam, low beam. Tapos meron din tayong lead departure. Mamaya, sir, discuss ko lahat. So ito, hindi pa siya dashcam. So iba pa yung dashcam. Kumbaga ito, for safety feature lang siya. So, to sir, check din natin yung engine. So yan, sir, naka-LED. LED na yung headlights natin. May DRL tayo. Ito, sir, hindi namamatay. Nakabukas na siya lagi. Fog lights natin, LED na rin. Kung backlight, ang fog lights natin, sir, sumasabay siya lagi sa headlights. So, since meron tayong auto headlights, saka, yan, sir, kasi tuwing binubuksan natin yung pintuan, automatic, sir, nagbubukas yung headlights natin. So, sasabay din yung fog lights natin. Yan feature na yan kasi, sir, yan yung follow me home. So, ibig sabihin, pag kunwari, pagpatay mo ng kotse, yan, sir, kusa naman siya mamamatay. So, kunwari, sir, sa hallway, sa may parking mo, wala kang ilaw, bago ka pumunta sa switch, nakabukas lang siya. So, pagpunta mo sa switch, mga isang minuto, sir, mag-off naman siya. So, pagka gusto mong hindi sumasabay, sir, yung fog lights, pwede mong i-off sa switch. So, ang maganda lang kasi, maganda naman dyan, sir, pagdating sa mga punde-punde ng ilaw, matagal naman yung lifespan ng LED. So, sawa na kayo sa kotse, ano pa rin, di pa rin nagpapalit ng mga ano. Tsaka to, sir, actually, ito, sir, parang board type Hindi siya parang mga motor natin ngayon. Walang switch din yan. Meron din tayong switch dun, sir. So, kung gusto mo siyang i-off mo lang siya dun sa mismong switch. Pero meron kasi siyang tinatawag, sir, na auto headlight. So, sa auto headlight, for example, pag guys start ng kotse dito, since may bubong tayo, sir, automatic yan magbubukas. So ngayon, paglabas mo ng kotse, paglabas mo dito, masusense yung liwanag, mag-off yung headlight natin. So yung maganda, sir. Tapos kunwari, sir, ang maganda dyan, dumaan ka sa tunnel, hindi mo na kailangan i-switch. Automatic na siya, sir, mag-on. So ito yung, sa engine naman natin, sir, 1.5 liters. So 4-cylinder siya, L50 ng tawag sa kanya, yung pinaka-code niya. Double overhead cam siya, 121 PS. Transmission natin, CVT transmission. Tapos, meron tayo, sir, paddle shifter. Paddle shifter, pwede tayo mag-manual transmission kahit automatic tayo. So, dito, sir, ito yung sa washer natin, sir. Yung sa pag-wipe ng wipers natin. Tapos, coolant natin, sir, nandito naman. Ang coolant natin, sir, yung sa pinaka-gitnang linya, yun yung maximum niya na level. Tapos ito, sir, double check lang natin. Huwag lang natin itatap, sir, So, pabayaan lang natin siyang bumaba. Kasi, kunwari, ito, sir, bumababa yung pinaka-brake fluids natin. Pag yung brake pads natin na minipis, bumababa din yan. So, pag binalik kasi, pinalitan natin brake fluids, aapaw ulit yan. Kasunod siya sa maximum natin. So, dito, sir, ang maintenance natin, 1,000 kilometers or first month, whichever comes first. Tapos after nun is every 6 months na tayo, every 10,000, whichever comes first.
Sa warranty naman natin, sir, ang warranty natin is 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first naman doon. So, mabuvoid ang warranty natin pag hindi natin nasunod yung every 10,000 or every 6 months. Yes. Tapos, kung magpapagawa tayo sa labas. So, yung mga accessories natin, pag nagpagawa tayo sa labas, lalo na kung ginagalaw yung mga wirings, ginagalaw yung sa mags, yung mga ganyan, mabuvoid yung warranty natin. Kaya rin nagpakabit ng mga back sensor, yung mga ibang accessories. Yan po. Yan sir, meron tayong makikita mga parang check, tapos may mga green. So mga okay lang naman yun, mga quality check natin yun sir. Sir dito, ang battery natin, hiwalay ang warranty. Ang warranty ng battery natin is 1 year. So sa 1 year, ika-11 months niya, biglang pumalya, pwede natin ilapit dito sir. I-check natin yung battery life, yung charging capacity niya. So pag hindi na siya pumasa, papalitan namin ng panibagong battery. So ang warranty lang natin sir sa battery 1 year. Tapos sir, hindi buong kotse covered ng warranty. Yung mga pintura natin sir, hindi yan covered ng warranty. Pumapasok din sir yung insurance. Okay. So next sir, yung mga hindi kasama sa mga warranties natin, yung mga fluids, all fluids, tapos yung mga consumables natin like yung gulong, yung mga spark plugs, yung mga belts, yan sir, hindi mga kasama sa warranties natin sir. Tsaka yung mga wipers sir, hindi po kasama. Okay na ma'am, tapos na. Yun, congrats. So ma'am, ito yung napili nyo na kulay, obsidian blue pearl. So pearl siya. So mapapansin nyo yung pagka-pearl niya pag nilapitan nyo po or nasa labas na po siya. Ito ma'am. Para may mga glitter siya. Ayan. So dito ma'am, ito. Sa likod, ito ma'am, check po natin. Tara ma'am. Tara sir. Sir, dito may dito yung bukasan. Ito po, pindutan siya. So hindi na siya yung katulad dati na may hawakan pa. So ito, pipindutin lang po natin. Pag lobat yung kotse, hindi mo siya mabubuksan. So yan, tapos yung camera natin. So may ORCR naman natin, mga 2 weeks, pinakamatagal. Tapos yung plate number natin, ma'am, wala pang 1 month, meron na yan. So basta wala tayong problema dun sa may LTMS sa portal. Kasi sa portal natin dapat magmamatch yung sa LTO natin na portal tapos yung pinaka-papeles natin dito sa dealer. Kasi pag hindi yan nag-match, may konting difference yan, yung mga spelling, ibabalik yan sa amin. So hindi siya agad-agad na marirehistro. So dito ma'am, dito maganda ma'am, may trunk tray. Mag-trunk tray kayo. Kasi kunwari, namalengke kayo, i-absorb kasi nito ma'am mo. Tapos, ayan ma'am, yung spare tire natin, sir, space saver lang siya. So, hindi siya ganun kasing kapal nung sa mga, natin. Kasi yan, ma'am, dati kasi mga nakamags. Ang problema, pag nakamags kasi siya, nakakalimutan na. Tapos yung reserva mo, butas pala. So, ngayon, pinaka-purpose talaga nila para mapalaki din yung space. Ganyan po ginawa. Tapos yung jack po, nandito, sir. Tools, ayan po. Ito yung tools natin. Yan. Tapos yung ma'am, actually naka plastic pa. Papatanggal ba natin? Hayaan muna natin. Ito po, yung itsura. So yung interior natin yan ma'am. Tapos tayo ma'am, may carpet tayo. Pero carpet tape pa po yung matting natin. So katulad niyan, pagpasok mamaya basa, ma-absorb po. Kaya may ino-offer ako ma'am na 5D na kung makikita mo dyan ma'am, yung tagi 8,000, 9,000, magkano lang sa akin, 4 plus lang. So pag interested kayo ma'am, sabihan nyo ako. Actually may dala ako dyan eh. Pero natin mamaya ma'am. So yan, ano bang papakabit ni sir dito? Baka may pa ba siya? Wala pa naman. Pero pinaka ko dyan ma'am yan matting. Kasi yan katulad yan basa. Pagpasok mo dyan, i-absorb po agad. Ito kasi yung matting natin ma'am mo. Security features ng iba dito. Paano ng security sir? Yung sa mga... Sensing? Hindi po. Mamaya sir, natin? Yung mga sa susi sir. Yung mga alarm sir, natin? So yun lang ma'am. Pag syempre, pag katulad yan, mamaya pagpasok natin, basa agad, absorb po agad dito. Sir, bibilisan ko lang yung
yung pag-demo. Kasi as in, wala nang laman yung ano natin. Ano yung parang nag-blink. Ayun pala. So ito po, meron tayong remote engine start. So sa security po na tinatawag natin, sa lock natin, naka-smart entry na tayo. So number 1 siya na safety or security system natin. Yan sir, yung pwede nyong i-lock siya dito. Tapos dito po natin i-check. Tapos since smart entry tayo, within 3 feet, nandito sa atin yung susi. Hawak lang po tayo dito, mabubuksan na po natin siya. Tapos sa pag-lock sir, dito lang po. Pindot lang po dito, tapos double check lang po natin dito. Para malaman natin kung nakaano. Then next in security system natin, meron tayong tinatawag na immobilizer. Yung immobilizer po, ibig sabihin, pag hina-hotwire yung kotse, pag nanakawin, hindi siya basta-basta may start or hindi siya may start without using the key fob. So kailangan natin ng susi bago manakaw yung kotse. Tapos may tinatawag tayong forced entry alarm. Yung forced entry alarm naman po, yan yung pag sa pilitan binuksan yung kotse, mag-a-alarm po yung sasakyan natin. So yun sir, may makikita kang parang nagbiblink dun sa loob. So yan, pag pag nag-activate siya, katulad dito, so sabihin na natin hindi siya nilock, hindi siya in-unlock gamit to sir, ayan na. Yun lang, maano siya. Kaya lang, hintayin natin sir. Pag nag-activate siya, mga 1 minute. Tapos ito ma'am, all LED na yan. LED, headlights, fog lights natin. Play lang natin sir para yung first entry ma-check natin. Kasi may oras po siya eh. Tapos ito pala sir, pag nalobat. Yeah sir, mag-a-alarm siya. First entry alarm po yan. So sa ganyan sir, i-unlock lang po natin para mamatay po siya. Pero hindi po siya alarm na pagka kinalampag yung kotse. Unlike yung mga dati, di ba? Konting may dumaan lang na motor, may bata lang na gumanyan, mag-a-alarm siya. Ito ma'am, once na sa pilitan siyang buksan. So pag hindi mo ginamit itong mismong key fob natin sa pag-unlock, tapos binuksan lang siya, magaganyan lang po siya. So hindi siya mamamatay unless malobat siya or i-unlock niyo po siya. So next po natin, sir, ano po tayo? Doon ka muna sir sa may kabilang side. Ayan. Ma'am, tara, pasok kayo dito ma'am. Sir, sa pag-start natin, tapak ng preno po, tapos pindot lang po dito. Yan. So, bibilisan lang natin. Hi, Sir Ivan! Hi, Sir! Sir, demo lang natin, mabilisan. Ayan. So, sa aircon natin, Sir, ito, yung vent natin. Pwede bang video Sir Ivan? O, pwede, Sir. Hi sa vlogs. Hi sa vlogs, eh, no? Hello, Sir Ivan. Hi. Hi, Sir! Sir, kailan uwi mo? Wala pa. So yan, sa ano natin, glove box. Tulak lang sir. Sir dito, check muna natin side mirror. So yan, nagpo-fold po siya. Ito sir. Okay. Yan, power fold. Tapos check natin sir, up and down. Yan, gumagana naman, kabilang side. Gumagana naman sir, no? Sir, dito sa may ano natin, di muna natin pwedeng ibaba. Kasi kakakabit lang po ng pin natin. So pabayaan muna natin siya at least mga 3 days po. Tapos dito sir, yan, black interior natin, black ceiling, map light, gumagana. Lahat, ayan, check natin. Yan, may aircon po sa second row natin. Tapos dito sir, may second row vent, may vehicle stability assist tayo sir. Ito po, on-off po. So pag umilaw dito sir, yan, naka-off yan. So pag umilaw yan, either naka-off siya or may sira. Para saan yun? Ito sir, yung ano siya, vehicle stability, ano natin sir, ano siya, traction control. Para hindi tayo mag-oversteering, understeering. So, pinokontrol ng mismong ECU natin, yung preno, pati yung sa gas natin, yung throttle. Para po hindi tayo sa mga curve line, hindi tayo mag-oversteering. Paano pagkanahin yung ACC? Ang ACC naman natin, sir, adaptive cruise control naman natin dito po. So, pindutin lang natin to. Ito yung pinaka-icon niya. At least 40 km per hour po. Tapos steady lang tayo ng mga 5 seconds. Tapos, Seconds ang? mag-stay sa isang
speed. So, kunwari, kung 40 or 100 ka, sir, isaset mo ng 100 km per hour. 5 seconds, dapat magstay ka dun sa 100 km per hour. Then, after that, pwede mo siyang kontrolin yung rest, minus and plus natin. Pwede natin pabilisin at pabagalin. 3 ways to cancel, sir. Cancelin mo dito, preno, tsaka gasolina kayo, sir. Then, ito naman, sir, ito naman yung sa mid-distance natin. Yung kasi adaptive cruise control siya. Pag huminto or bumagal yan sa harapan natin, babagal din po siya. So ngayon, yung paghinto po kasi niya, yan, ito po, is yung habang nababawasan yung linya, palapit na ng palapit yung pagpreno niya. Tapos yung LKS natin, yung mga lane keeping assist natin, ito sir. So meron naman siyang torque, may konting parang tumipigil sir pag di ka nag-side or signal lights pagka nag-change tayo ng lane. Konti lang. May konti lang naman sir, kaya naman natin yan. Mapapansin mo yan sir, pag binitawan mo kasi siya, steady lang siya, tapos magbabibrate kasi ito sir pag naramdaman niyang walang kamay. So yun yung mga natin, adaptive cruise control sa Honda Sensing, tapos yung LKS natin, yung mga lane keeping assist natin sir, yan sir, kasama yan sa Honda Sensing natin. Meron din tayong tinatawag sir na Pero pag pinatay ito, wala. yes sir, yan, Mawala yung- mawawala po. Okay. Tapos ito sir, meron tayong yan, safety support naman natin. Road departure mitigation, yun yung may linya, makikita natin. Nag-iiba-iba yung kulay ng linya or nawawala. Ibig sabihin, pag nawala yung linya, wala siya na-detect. Or baka malabo na yung linya natin sa Pilipinas. So sa road natin mismo.